gentlemen, good morning to all of you, Bachelor of Science in Secondary Education, Values Education, and of course to your professor, Ma'am Lucia Fresnillo. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Okay, so I am Mary Charlene Arzaga Estaño and currently working at the Department of Education, Puerto Princesa City Division under the School Governance at the School Health and Nutrition section. So I am a nurse too. And aside from that profession, of course, I am a professional nurse and I am also a professional teacher. So I have 2 licensure examinations passed. So, pero yung aking original na course talaga, ang aking tinapos ay Bachelor of Science in Nursing. So, that time na hindi naging available yung course na yun, that's why I took another board exam, yung ating LET, na sooner ay ititaken nyo din. And luckily, I passed that exam. So, I have 2 profession, 2 licensure exam, and 2 license also. Okay, so I have here questions. And by the way, I am thankful and of course, natutuwa ako na I am a part of your subject na career development. So, proceed tayo sa question number 2 kasi number 1 ay title description. And as for the title description, I am a nurse 2 assigned in the district 2 cluster 1. So I am handling 6 schools, mostly dito lang sa bayan. So for my career plan, way back tayo sa pagkuha ko pa lang ng course ng Bachelor of Science in Nursing. So before, it was my dream na maging doktor nung maliit pa ako. Pero since syempre, financially, mahirap din yun. Tsaka wala dito sa Palawan at ang hirap-hirap sa Manila na mahihiwalay. So, that's the time na the first batch of Bachelor of Science in Nursing offered in Holy Trinity University. So, we are the first batch of Bachelor of Science in Nursing sa HTU. So, never mind the age, malalaman nyo na kung how old I am now since we are the first batch. Ayan. So, hopefully, hindi kayo ma-bored sa video na to. So, at first, ako talaga, I took up nursing, but I have really no plan of going abroad to serve other nationalities. So, gusto ko dito lang sa Pilipinas, syempre to serve Filipinos also. So, ayoko, kung gusto ko mag-abroad, I just want to go there for a vacation, hindi for a work. Loyal tayo sa Philippines. So, yun. Okay, so, and then, after I graduated, nag-work ako sa hospital ng ilang months, and then I transferred to satellite clinics. So, dun sa satellite clinics, kaya gusto ko doon kasi doon, I have my own decision, para na kami mga doktor. So, kasi, pagka ganun ang assignment, kailangan ay, yung decision making natin ay medyo mabilis. Kasi in terms of emergency. But then, syempre, that was when I was still 21 until 23. Syempre, kailangan natin mag-plan. Hindi naman na tayo bumabata. Kayo din. So, when you age, after you graduated, kailangan nyo mag-plan. Dahil sooner, kayo ay mag-form ng inyong family. So, kailangan nyo ng plan na magkaroon kayo ng stable na work. Siyempre, di ba, paano natin bubuhayin ang ating pamilya, paano natin makakatulong if wala tayong stable na work. Hindi rin naman ninyo, ako, hindi ko ginusto na yung mga anak ko ay
gusto naman kumain, gusto makabili ng ganun, pero hindi ko kayang bilhan. So, kailangan mataas ang pangarap natin. So, ang career plan ko, after sa satellite, I look for another job na medyo mataas, pagiging stable na. So, yun na yung time na pinasok, nagkaroon na ng offering dito sa DepEd, sa province pa ako noon, sa Department of Education Provincial Office, yung sa DepEd Province, Palawan. So, yung nagkaroon sila ng additional offers na magkaroon ng additional nurses. So, doon napasok ako. So, time na na-recall ang aming item. So, that was the time na kailangan continue ang aking trabaho. Sayang kasi, di ba, tatanda tayo, tapos wala tayong stable. So, that was the time na I took the LET exam. So, luckily nakapass. So, I teach for 1 year. Under 1 year na tinuturuan kong subject ay science, because I love science. And then, nung naibalik ang course ng nursing, yung nurses na position, yon, nag-apply ako ulit. At nadire-diretso yung aking job. So, wala akong naputol, walang nasayang na panahon dahil ayoko nang may nasasayang na oras ng nakatenga ng walang income. So, syempre, as years goes on, nagpamilya na ako. Ayan na nga yung kaklase ninyo, yan sila si Krisha, tsaka yung ate niya. So, kailangan din nila dito sa puerto na dito na sila mag-aral. So, syempre, iba yung nasa rural at iba yung nasa city. So, that was the time na I decided to transfer naman dito sa DepEd City Division. So, yun. So, doon nagsimula ang aking journey sa DepEd City Division. So, yun yung mga sa questions number 4 ninyo na ano ang mga pinagdaanan ko para makapunta ako dito sa present level ko na to. So, sa present level ko, sad to say, wala kaming ibang promotion. So, hanggang doon na lang kami sa Nurse 2 and wala, hanggang doon na lang kami. So, how I continue my career development. So, sabi ko nga, diba, dahil sa wala kaming promotion na, paano nga naman ba ang aming career development? So, sa DepEd, madami kaming mga trainings, madaming offered na trainings, orientation. So, na lagi, nung wala pang lockdown, yun yung time na, syempre, nakapunta ko ng Manila, ng iba-ibang lugar, dito sa Pilipinas lang naman muna, syempre dito lang sa Pinas, for a training, for a seminar. So, yun yung mga ini-enjoy ko na time na though in a work, nagtatrabaho, nagtitraining, pero yun na rin yung pinaka-rest and recreation. So, syempre, nakakarating ka ng ibang lugar, so may time kang explore ang mga lugar na pinupuntahan ng libre, official time, and official business. So, syempre, as a nurse, as a teacher also, soon to be kayo, you need a continuing education courses para ma-renew natin yung ating mga license. So, hindi ganun na porque nag-teacher ka na, pasado ka na, pababayaan nyo na lang yung inyong license. So, every 3 years, kailangan nating magpakita ng units na accredited ng PRC para ma-renew natin ang ating mga license. So, kailangan natin talaga yon, kaya kailangan natin ng career development. So, aside from national, yung mga trainings na yun, mayroon din mga local, meron dito. So, napakarami. So, yung hindi ko na makakayang isa-isahin pa, napakarami na. So, yun yung ating career development. For question number 5, work values, madami din yan. So, presently, I am handling
the flagship program of the Department of Education, yung school-based feeding program. So, sa program na yan, maraming additional pa na mga work values na iti-test tayo bilang sa personality natin. So, when we talk of work values, madaming within our group, within our entire community ng DepEd, and sa community na extension natin, like yung ating mga school children, and of course, yung kanilang mga, kasama na din dyan yung kanilang mga family, kasi yung parent teachers, yan. So, paano ba yun? Kasi madaming inclusion. So, doon na lang muna sa, start ko yung sa, within my work, doon sa mga kasama ko. Siyempre, work value, madami yun. Unang-una yung pagiging natin, kailangan tulong-tulong sa pagtatrabaho. Kahit hindi mo hawak, hindi nila hawak yung project ko, yung programs na project ko, nagtutulungan din kami sa pag-i-implement. So, like, naka-delegate yun. So, yun yung yung pagtutulungan, tapos yung pakikipagkapwa, kasi syempre, di ba, katulad ninyo sa inyong klase, iba-iba kayo ng pag-uugali. So, ganun din sa workplace. Iba-iba yung pag-uugali ng mga nakapalibot. So, merong ayaw sa'yo, merong pabor sa'yo, merong hindi. So, kailangan mai-handle natin ng maayos yung mga yon. So, pwede natin yun include as stress, mga additional stress sa atin. Siyempre, iba din naman yung ugali natin. So, iba rin yung ugali ko, iba yung sa kanila. So, plus yung inputs ng yung mga sinasabi nila at inputs ng mga kailangan gawin sa trabaho. So, nandun din yung patience. Patience din sa trabaho dahil lalo na ngayon na nag-COVID ay napakalaking pagbabago ang nangyari. Ramdam nyo din naman. So, mas mahirap din sa amin ng mga implementors ang pagpapatupad ng mga programs. Ang hirap-hirap talaga. So, malaking pagbabago na kailangan, na ititest talaga yung ating patience, perseverance, sa ating mga sarili mismo at sa ating mga klase ng trabaho. Okay, so, sa part naman ng community, nandun din yung pakikipagtulungan, pakikipagkapwa, kasi ang iha-handle mo ay hindi lang teachers, pati na rin yung, sa akin, sa part ko yon, pati na rin yung mga bata na kailangan pa, at yung mga magulang, lalo na sa feeding, na yung iba kasi, kahit pa yung kanilang anak nila, alam nila ng anak nila ay wasted or severely wasted na kailangan sa feeding, yung hindi nila ma-accept na kasama, yung siyempre yung pride ng mga parents na ayaw nilang masabi na yung kanilang mga anak ay malnourished. So, yun kung paano ko i-handle yun, kailangan kausapin, kailangan ipaliwanag yung program, at kailangan i-encourage din sila na mag-join, kasi hindi lang naman yung trabaho namin, trabaho ng teachers, kundi kailangan we have to work hand in hand para ma-implement yung program. Okay, so yun. So, sa mga bata, ganun din, kailangan i-encourage sila na pumunta sa feeding, kumain. So, yung lalo na ngayon na kailangan i-deliver pa yung mga pagkain sa kanilang, kung hindi nila kukunin sa school, kailangan i-deliver pa sa mga bahay. So, napakahirap. So, yun yung mga work values na natutunan ko in napakalaking patience talaga. Yung, syempre nga, katulad ng sinabi ko, maraming inputs, lahat ng mga negative feedback, ina-absorb ko yon. Marami rin mga positive, pero syempre hindi natin maiiwasan sa lahat-lahat kahit saan tayo pumunta, kahit anong trabaho na mayroong mga negative feedback. So, yun ang kailangan, yung stress na kailangan natin i-handle. So, yun yung mga work values na natutunan ko. Marami pa din, kailang
Hindi ko alam kung ilang minuto lang tong allowed sa inyo. Baka masyado na akong mapahaba. Okay, so, ladies and gentlemen, siguro hanggang dito na lang ang aking kwento tungkol sa career development na kailangan ninyong i-present sa inyong klase. Thank you and good luck sa inyong lahat. Good luck sa inyong journey to your profession.